Naranasan niyo na bang mapuno ng gusto yung maleta nyo hanggang halos pumutok na yung zipper? Sa barko, ganyan din. May limitasyon ng karga na pwedeng dalhin para manatiling ligtas sa gitna ng dagat. Napansin niyo rin ba yung mga letra at linya sa gilid ng barko na parang ruler? Yan ang Plimsoll line o load line marks. Pero bakit nga ba bawal lumubog ang barko lampas sa mga linyang to? At bakit nagbabago ang level nito depende sa dagat na tinatahak natin? Ngayon, iimayin natin ang science sa likod ng red line ng ating kaligtasan. Let's dive in. Noong unang panahon, maraming barkong lumulubog dahil sa sobrang karga o overloading. Noong 1870s, isang British politician na si Samuel Plimsoll ang lumaban para magkaroon ng standard marking sa mga barko. Ang layunin, siguraduhin na ang barko ay may sapat na reserve buoyancy. Ito yung volume ng barko sa itaas ng waterline na hindi nababasa. Ito ang reserba natin. Kapag tinamaan tayo ng mabibigat na alon, itong hangin o space na to ang magpapaangat sa barko para hindi tayo tuluyang lamunin ng dagat. In short, ito ang insurance natin na hindi tayo magiging submarine. Bago tayo mag-proceed sa mga letra, linawin na natin ang pagkakaiba. Ang drop marks ay yung mga numero sa stem, astern at midships. Ito ang nagkasabi kung gaano kalalim ang nakababad na parte ng barko sa tubig. Kung ang drop marks ay parang ruler na nagkasabi kung nasaan tayo, ang Plimsoll line naman ang nagkasabi kung hanggang saanan tayo pwedeng umabot. Bilang mga deck officers, binabasa natin ang drop marks para masiguradong hindi tayo lalampas sa limitasyon ng Plimsoll line. Kung lumampas ka, overloading na yan. Kung titignan niyo ang markings, hindi lang ito isang guhit. May iba't ibang level to. Bakit? Dahil ang density ng tubig ay nagbabago based sa temperature at alat o salinity. Isa-isayin natin. Unahin natin ang S, summer. Ito ang tinatawag na standard load line na basihan ng lahat ng iba pang marks. Nakabase ito sa kondisyon ng dagat na may temperate seawater, hindi sobrang lamig o init. Dito sinusukat kung gaano kalalim pwedeng lumubog ang barko habang nananatiling safe ang freeboard, yung distansya mula waterline hanggang deck. Lahat ng ibang load lines ay adjustment lang mula sa summer line, depende sa density ng tubig at environmental conditions. Pangalawa, F, fresh. Sa freshwater, lawa o ilog. Mas mababa ang density kumpara sa seawater. Ibig sabihin, mas konti ang buoyant force. Kaya mas lulubog ang barko kahit pareho ang bigat ng karga. Kaya ang F mark ay mas mataas kaysa summer line. Ibig sabihin, mas mababaw ang allowed drop. Layunin nito na kapag lumipat ang barko mula freshwater papuntang seawater, aangat ulit ito at magiging within safe limits. Next, T, tropical. Para sa mga mainit na dagat tulad dito sa Southeast Asia, mas mababa ng kaunti ang density kumpara sa malamig na seawater. Dahil dito, medyo mas lulubog ang barko. Pero dahil mas kalmado naman kadalasan ang kondisyon ng dagat sa tropics, plus severe weather kumpara sa North Atlantic, pinapayagan ng barko na lumubog ng bahagya mas malalim kaysa summer line. Kaya ang T mark ay kaunti lang ang baba mula sa S line. Next, TF, talent P. Joke, it's tropical fresh. Dito pinakamalalim pwedeng lumubog ang barko. Sa mainit na tabang na tubig, less dense ang liquid kaya mas madaling lumubog ang barko. Next, W for winter at WNA for winter North Atlantic. Dito dapat ay mas mataas ang barko. Ibig sabihin, mas konting karga. Bakit? Dahil sa winter, mas mabagsik ang alon at mas dense o siksik ang malamig na tubig. Lastly, ang LWNA ay a special na load line para sa mga North Atlantic Ocean tuwing winter season. But take note, hindi lahat ng barko ay pinapayagang gamitin ang LWNA adjustment. May mga exception depende sa size at type ng vessel. Isipin niyo to, kung galing ka sa dagat at papasok ka sa isang ilog, lulubog ang barko mo kahit hindi ka nagdadagdag ng karga. Yan ang tinatawag natin freshwater allowance. Science, diba? Anong mangyayari kung sakaling lumampas tayo? Una, stability. Kapag sobrang bigat ng barko, nawawala ang kakayahan nitong bumangon o mag-righting moment kapag tumagilid. Isang malakas na hampas na ng alon, pwede mag-capsize ang vessel. Pangalawa, ang freeboard. Kapag masyadong mababa ang barko sa tubig, ang mga alon ay madaling aakyat sa deck. Pwedeng masira ang mga hatch covers, pasukin ng tubig ang karga, at maging sanhi ng paglubog. At higit sa lahat, law enforcement. Ang Port State Control or PSC ay napakahigpit. Kapag nahuli ang barko nyo na submerged ang disk, automatic na hold ang biyahe. Milyon-milyon ang penalty ng kumpanya at pwedeng mapahamak ang lisensya nating mga opisyal. Walang kumpanya ang gustong madelay dahil sa overloading. Kaya mga kabaro, lalo na sa mga deck cadets at future third mates, seryosohin natin ang pagbabasa ng draft. Hindi ito drawing lang. Ang pagbabantay sa Plimsoll line ay pagbabantay sa buhay ng bawat crew na kasama mo. Laging tandaan, ang bawat sentimetro na pagkakamali sa loading ay pwedeng maging boundary sa pagitan ng ligtas na uwi at sakuna sa gitna ng karagatan. So yun ang kabaro, sana nakatulong ang video na to para sa'yo na mas maintindihan ang importansya ng load lines.
So kung may topic kang pwedeng isuggest o talakayin natin, so i-comment mo lang sa baba. And share mo na rin tong video para makatulong din sa iba. So yun lang, keep safe and God bless.